Sa vlog na to, pag-uusapan natin kung magkano na ba talaga ang nagastos natin sa pagpagawa ng daan at fish pond sa farm. For today's video nga mga pangga ay pupunta tayo sa farm. Kasi ngayong araw na to ang schedule ng graveling sa daan natin. Tapos naman na tayo maglabas ng sama ng loob. So focus muna tayo dito sa gagawin sa farm natin. Buti na lang talaga ngayong araw na to ay maaraw. Paniguradong hindi mag-aalanganin yung pagtambak ngayon. Andito nga pala yung grader na nirentahan natin. 2,408 nga pala ang per hour nito. Tapos nirentahan natin siya ng 5 hours. Ang total ay 12,040 pesos. Grabe no? Pero kailangan din kasi natin para maayos ng husto yung daan natin. Ayaw din kasi namin umaksyon na alanganin. Baka kasi mapaulit-ulit na naman yung gagawin at madoble pa yung mga gagastos namin. Sobrang excited na nga si Norme. Kasi sa wakas, hindi na magiging maputik yung daan namin at hindi na mahirapan si Abante. Pero ito na naman siya. Iihi daw muna siya. Kakarating nga lang namin eh. So habang inaantay namin yung truck na may dala-dala ng mga gravel. Char gravel! Basta balas. Uy, yun na yun. Nag-set up na kami ng mga duyan dito na akala mo magka-camping kami. Mahirap pa kasi ngayon kasi wala pa kaming payag. Kung tawagin sa iba ay kubo. Sana nga tumaas na yung views natin. Charot lang. Mayroon ng tubig yung fish pond natin. Uy! Mataas-taas pang proseso nito pero kaya yan. Dalawang dump truck nga lang yung narentahan namin ngayon. Since medyo pricey din talaga siya. Ang isang dump truck ay 1,391. Dahil dalawa yung narentahan namin, ang per hour niya ay 2,782. At dahil 6 hours namin siya narentahan kasi hindi naman kaya na isang oras lang, ang total niya ay 16,692 pesos. Wait lang, sa pagrenta pa lang yun ng dump truck ha? Hindi pa kasali yung mga graba na babayaran din natin. So ang costing naman nun ay per load. Pero wait lang, pahinga muna ako kasi para... So dito nga ay dumating na yung isang dump truck na may laman na graba. At syempre excited na kami. Kitang-kita nyo naman sa mukha ng Norme kung gaano siya kasaya, di ba? Ganun talaga guys, may kapalit talaga yung saya. Alula. Andyan na nga! Di namin alam kung bakit sobrang saya namin. Dumating lang naman yung dump truck. Para talaga kami mga bata na binigyan ng lollipop. Pero wala pa rin makakapigil sa pagkain ni Norme ng mangustin. Tingnan nyo. Pakilala ko nga pala sa mga hindi nakakilala, yung mama ko na pangag. At ito na nga, ibubuhos na ang isang truck na graba. Ang estimated nga na load dito ay 10 to 15 na truck. At ang laman ng isang truck ay 10 tons. So every 10 tons ay 2K. Kung ipaglagay natin na 15 load lahat, makakagastos tayo ng another 30,000. So hindi pa talaga kami sure pero titignan natin after matambakan lahat kung ilan ba talaga ang kailangan. Ito nga pala yung pinili namin na quality para hindi agad-agad kainin ng lupa yung mga graba. At ito na nga ang pinaka-purpose kung bakit nagrenta tayo ng grader. Mas matatagalan kasi at mapapagastos din ng malaki pag mano-mano. Kasi syempre ilang tao din ang kailangan mo, diba? Pwera dito isahan na pagpatag. Masasabi talaga namin hindi rin talaga basta-basta yung pagganito. Kasi nga sa daan pa lang at fish pond, sobrang laki na nagastos namin. Alam ko gusto nyo nang malaman. Pero syempre, kailangan natin i-breakdown yun para maintindihan nyo talaga. Dumating na nga yung pangalawang truck sa pag-deliver. 15 minutes to 20 minutes din talaga yung interval nila. So matatagalan talaga kami nito since dalawang truck lang sila. Ang galing lang kasi itong mga malalaking bato na nasali ay magagamit din namin sa iba. At itong magaling na si Norme, may naisip siya critical thinking at analysis. Sasakay daw kami sa truck para mapuntahan kung saan sila kumukuha ng mga graba. Yung truck nga ito ay mas mataas pa to compared sa bus. Kaya nahirapan yung mga maliliit natin na mga kasama. Buti na lang talaga, pinayagan din kami sumakay dito. Simula pa lang, sobrang uyog na guys. Sabay tayo mga pangga kumuha ng mga graba. Tsaka yung mga bato-bato na ilalagay dito sa kalsada natin. Let's go! Nung July 25, 2024 nga pala tayo nagsimula dito sa farm. Pero may mga araw pa yon na walang operation dito. Sa kadahilanan na minsan wala yung backhoe operator. Or minsan naman sobrang ulan. Na-share ko na sa inyo yung renta natin last time sa backhoe, diba? Ulitin ko lang, 1.5 per hour yon. At ang total hours na pag-operate natin ay 18 hours. So ang total nito ay 27,000. Pero sa renta pa lang yun ha. Kasi kami din yung magagas sa backhoe. So yung paggas nga ay total of 450 liters.
Tapos that time, nasa 57 to 58 pesos per liter. So ang total ay 25,650 pesos. So kung ito total natin, yung pagrenta natin at paggas natin, sa backhoe pa lang ay nakagastos na tayo ng 52,650. Ngayon, habang andito tayo sa quarry, pag-uusapan din natin kung magkano yung nagastos natin sa backhoe loader. Ang renta dito ay 1,310 per hour. At ang total hours na nagamit natin siya ay 8 hours. So ang total na nagastos natin sa renta ay 10,480. Plus sa gas nito na 60 liters times 57 per liter, ang nagastos natin sa gas ay 3,420. Diba na-share ko sa inyo kung magkano yung renta natin sa dump truck at pati sa grader? Pero di ko nasabi yung gas natin sa kanya. Sa pag-rent naman natin ng 6 hours sa dump truck, nangangailangan siya ng 120 liters na gas. Times 57, ang total na nagastos natin sa gas ay 6,840. Tapos sa grader naman ay 70 liters. Times 57 din yun. So total of 3,990. Nga pala, nagpagas din kami sa self-load kasi yung backhoe mismo, hindi siya nakakapunta sa lugar namin kung hindi siya ikakarga. So yung gas natin sa self-load ay 40 liters times 57. Total of 2,280. Nag-ambag din kami ng gas sa backhoe na naglalagay ng mga graba sa truck. So 40 liters din yon. Another 2,280. O ano, okay pa ba kayo dyan? Kasi ako, hindi ko na din alam. Buti na lang, maganda yung view dito. Nakaka-relax tayo konti. Ang linaw pa ng tubig, oh. Sarap tuloy maligo. Ako nga lang yung bumaba kasi parang takot yung mga kasama ko. Sasabihin ko na lang din pala yung nagastos namin sa 6 na culvert. Per piece nun ay 3,500. Tapos 6 yung binili namin. So total of 21,000. Plus may delivery fee pa na 1,000 pesos. Shoutout nga pala kay sir na bumaba talaga para makapag-picture. Nakabalik na nga tayo sa farm natin. At binababa na yung graba na dala-dala natin. Naaaliw nga kami sa pagsakay namin dito. Kasi parang nasa roller coaster kami. Ito yung experience na di talaga namin makakalimutan. Dumiretso na nga yung truck sa baba since hindi siya makakabaking doon sa taas. So titignan natin. Kasi first time natin makababa doon gamit yung sasakyan. Sa sobrang uyog nga guys, nahihilo na ako at parang masusuka na ako. Te, gikabuhi ka te. So yung problema na naman ngayon ay paano kami makakaakyat. Kahit papano, nairaos naman yung paakyat kasi may mga karga pa. Mabigat din baya kami no, pero secret lang yun. Alright! Yay! Thank you kuya! Ah! Pagbaba nga namin ay kumain agad ako ng papaya baka kasi yung nararamdaman ko sa tiyan ko ay gutom lang. Binisita nga pala natin yung tinanim ni Norme na sibuyas. Tignan nyo kung ano yung itsura. Ang galing talaga ng critical thinking at analysis ni Norme. Tumubo talaga ba? At itong isa na tinanim ni Wendy, tatransfer na lang natin. Baka siguro tutubo na to. Mga ilang load na nga yung na-deliver dito sa farm. Parang konti na lang talagang tiis. Pero maraming pera ang kailangan. After nga magbaba ng graba ng mga truck, ay nagkaroon ng problema. Nahihirapan silang umakyat dito. Mga 3 beses na nga yan nila sinubukan pero hindi talaga kaya. Kahit ano-anong strategy na lang yung ina-apply nila pero umaatras pa rin. Sa part na to, nababahalan na kami ba kasi magabihan kami. Dahil sobrang tagal nila makaakyat. Tinulungan na nga sila ng grader na patagin yung daan. Nagbabasakali na makaakyat na yung truck. At ayan, tignan natin kung makakaakyat ba talaga. Let's go! Dami nga namin nag-aabang kung makakaakyat ba talaga or hindi. Kaya naman, nung nakaakyat na, sobrang saya namin. At yung isang truck ay naiwan sa ere. Kawawa ka naman. Kaya naman itong si Norme to the rescue. I-cheer namin si Kuya Driver. Pati nga si Kuya, oh, hinihila niya na yung truck. At si Norme din. Grabe, may tulong kaya tong paghila nila. Parang walang silbi naman. Habang nag-aantay na naman kami ng another load, kumuha sila ng marang. Ayaw nilang umakyat kasi nga may lampinig daw. At dahil nga malapit na matapos tong video na to, pag-uusapan na natin kung magkano ba talaga lahat ang nagastos natin sa pagpagawa ng daan at saka fish pond. So nakikita nyo, ang total na nagastos natin ay 162,431. Pero wait, hindi pa yan ha. May other expense pa tayo tulad ng pag-overtime ng mga trabahante, gas kay Abante, gas sa motor, mga pagkain, at mga konti-konting kailangan dito. Pero syempre, kahit konti lang, pag ipagtagpi-tagpi mo na yan, malaking bagay na din yon. So ang total ng other expense natin ay 38,067 pesos. Overall na total natin ay nasa
nasa 200,498 pesos. O, diba? Sa daan pa lang yan at fish pond, ha? Grabe, ito lang yung project na nakakaumay daw, pero ang laki ng gastos. Pero kahit ganon, masaya pa rin kami. Kasi at least may mga na-project kami sa pera na pinagpaguran din namin. At syempre, gusto lang din namin mapasalamat sa inyo. Sa walang sawa na pagsuporta nyo sa amin. Marami pa tayong project dito sa farm natin soon. Sana nga ay mabigyan tayo ng pagkakataon na mapagpatuloy to. O siya, hanggang dito na lang muna. Kasi parang uulan na naman. Naku po. Sana nga sa next video natin, andun pa rin kayo.